5 Pilipinong tripulante ang nasagip nang lumubog ang MV Eternity Sea nitong Miyerkules matapos atakihin ng Houthi militants ang kanilang barko sa Red Sea sa kalagitnaan ng Africa at Middle East. Nadatnan sila ng mga security company na nasa tubig kasamang isang Indian Armed Guard ng bulk carrier. At ngayong Webes ng hapon, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa panayam sa Radyo Pilipinas na nadagdagan ng 3 Pilipino ang na-rescue. Ang 13 na Pilipinong seafarer at isa pang crew member ng Liberia flag at Greek-operated vessel pinaghahanap pa rin. Kabilang na dyan ang napaulat na 3 hanggang 4 na nasawi sa pag-atake. Ayon sa Reuters, sinabi ng mga Yemen-based na rebelde, rumesponde umano sila sa mga crew member, nagbigay ng medical care at dinala sila sa ligtas na lokasyon. Pero ang US Embassy sa Yemen, inakusahan ng Houthis ng kidnapping. In either case, we are still yet to confirm for ourselves whether indeed the Houthis have the rest of the crew. We're working closely with the Sectes, Lazaro, and the DFA along these lines. Inaabangan na ng gobyerno ang mga tripulante sa isang lugar na hindi binanggit. They are in good condition. None of them have serious physical injury or illness. Of course, it's safe to say they may have some physical stress. Noong nakaraang taon, ilang Pilipinong tripulante ang nasawi sa 2 pag-atake ng Houthi, 2 sa MV True Confidence noong March 2024 at isang hindi na nahanap ng palubugin ng mga rebelde ang MV Tutor noong June 2024. Kaya naman makikipag-usap na si Kakdak sa Foreign Affairs at Defense Departments kung oras na bang higpitan ang mga regulasyon. DFA and the DND as to analyze or tell us kung gaano kaiba o kalabha itong bagong metodo ng pag-atake. Sinuspinde na ng gobyerno ang licensed manning agency at principal ng MV Eternity Sea dahil sa insidente. Paliwanag ni Kakdak nakita sa investigasyon na lumabag sila sa mga patakaran tulad ng pag-report kung dadaan ba ang mga barko sa Red Sea o Gulf of Aden bago pa man sumakay ang mga seafarer. At least 2 counts of violations of our rules and regulations. There will be a more formal investigation that could, if found liable, possibly mete out a more permanent penalty. Samantala, inaasahan namang makauwi bukas ang 17 Pilipinong marino na nakatakas sa atake ng Houthi sa MV Magic Seas sa Red Sea pa rin itong linggo. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Chelo Mantaring, Newswatch Plus.